Ayon sa National Institute of Mental Health, pagkatapos daw manganak ng isang babae, bumababa ang kanyang tinatawag na estrogen hormones at naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Madalas daw itong nagresulta sa mood swings o iba-ibang tingkad at pagkagalit ng mga kapapanganak lang. Madalas, mainit ang ulo o di kaya bigla na lang itong umiyak. Lalo na kung siya ay isang batang ina at ito'y una niyang baby. May iilang bagong ina na kinamumuhian ang kanilang anak at umaabot pa sa kanyang kagustuhang patayin ito. Saan kaya ito mahanto? Mapipigilan ba siya ng kanyang mga magulang? At nasaan nga ba kasi yung ama ng kanyang anak? Ang napakahalagang issue ng postpartum depression. Tatalakayin natin sa totoong kwento ng isang teenage mother. Dito sa aming episode na pinag-usapan, Don't Kill Your Baby, na Yesha Velasco story.
Sa Diyos. Patay tayo ng baby dito. Harap ka na ba sa papa mo? Ako lang ba nag-isip dito? Ako lang ba? Para matapos problema na. Ito na Saan kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa church po. Pastor Kim po kasi ako. Ako po pastor. Ako po pastor. Kaya doon po kami nagkakilala. Gaano katagal na kayo sa tindahan? Ibinigay ko rin sa akin mo. 2 years na kayo. 17 po. So 15 years old ka. Boyfriend mo siya. Bakit mo ba kapag-refer na ako sa sa test ko ako ng 3 beses pa para maniwala siya. Yes, siya? May problema ka? Ano? May nangyari sa school? Opo ba? Buntis po ako. Bibiro lang ako. Yes. Oo. Buntis ka? Yesha! Opo. Buntis po ako. Dalawang buwan na po.
Napilitan siya. Ines kilala sa mga magulang ang ama. Alam namin yung mga magulang na walang sinukat. Ang mga siya. Ang pagkakita. Sa lalagyan sa pinili ng mga sinukat. Dating tayo, masaya tayong pamilya. Ako gusto nilang lahat ng pamilya. Nakatawag ka na ng mga doon sigurado ako. Kaya naman siya. Kasi naman anak. Talaga kami yung ihanda. Dami-dami namin. Ang mga siya para sa iyo.
Dapat namin tanggapin dahil nagkakaanak ka na rin kahit bata-bata ka pa. Sakit sa akin yun. Sisiguraduhin ko hindi siya na mapagaya sa akin. Kahit doon na lang, sinabi ko sa inyo ni Papa. Kasi, sorry po. Anong madalas yung pag-awayan mo? Yung inlove ko yung pera ko. Tsaka yung pag-ano niya sa mga tropa niya po. Hindi nag-grow. Yung pagmamahalan yung pag-gross. Dahil talagang nakita mo na yung katotohanan na hindi siya magiging problema. Parang hindi ko po nakikita yung sarili ko nung makakasama ko siya. Pagdating ako. Mas pag-isip ko, matusa na ako agad ni Mama. Paano ka nga kasi hindi mapupuya? Alam mo ka naman sa cellphone mo gabi. Ano ba nagsasabi mo na kami? Pinagpipitaw mo na naman ako eh. Kaya mo naman isip mo yung nakilala. Nakakati ka naman sa mga wala ka masyadong. Ano naman yan? Ako naman.
Paano ikakasin? Ikipasa-pasa, nagkabuntis na. Kaya, kawawan yung si Pastor. Parang ganang ako. Dapat naman po kayo na matapon lang po kung Latina at pagpapagsis na ako. Siraan nga naman po ako sa tatay kong pastor. Kaibigan nga naman po ako sa pamilya namin. Kaya pa po ba? Lang nakakahiya po kasi sa inyo eh. Linis na po. Halika na. Makakasaya kahit isip ko. Pagkatapos marami nilang away, bakit naman makapanganak isang ulit na isang anak na lalaki na ang tanging kasama lang ay ang kanyang mga wala ang nagkiranis ng mga sa puso. Actually po kasi pag-yung pregnancy pa lang po, pinaramihan natin ng mga yaw po. Ano po yung sinabak ko Christian ko. Tapos after po, panganak ako like mga 1 month ko ko nag-start na parang naisip ko ako. Papatayin yung sarili ko kasi nga po sa siyempre anak ko ano pastor. Ang nasasabi ko yung mga anak ng pastor. Tapos nung nagsasikaran ko, ano na mga signs ng mga symptoms mo ano. Ano po, parang meron po akong mas pinagod sa isip ko. Parang pinagod ko lang ako sa mga. Parang mas okay na mamatay na lang kami dalawa po. Tsaka ano po, pag niliyak siya, pinas po, kumiti na parang siya siyang ihalis. Ang postpartum depression po ay pagkatapos na usahan natin ang mga iba't ibang pagbabago sa pisikal at emosyonal na aspeto ng kanilang babae. Kasi, mahalaga na ito para sa ating mga sabihin. Delikado din kapag hindi na lang kaya ng aspeto yung saktan na anak ko. Doktora Arsena, ano ba yung tinatawag na
postpartum depression? Ang postpartum depression ay ito yung lumpukot na naranasan ng isang nanay pagkatapos mag-deliver na baby. Usually, mga about 2 weeks or more after the delivery. Why does it happen? It can be due to hormonal problems, like ang pagbaba ng tinatawag na hormones ng pangbuntis. At ito ay pupunta doon, Tita Mel, sa stage wherein yung matres ay magiging single, parang single again. So, those are the things that the postpartum mother will feel. Sabi naman ng doktora, pilipas din yung postpartum niya na yan. Kaya, babalik mo sa dati ang anak mo. Alagaan na lang natin at bantayan siya, ha? May awa ang Diyos. Ang nagsisihin ang sarili ko. Ano ka ba? Sabi mo, lahat ng ere, may dahilan. Tanggapin natin ang nangyari para mas maitigas natin. Sino siya? Sarili mo sa good. Hindi ko na kaya lumaban. Saan susunod ako? Ikaw nagsabi na sa oras ng kahinaan at kung ano-ano mga nangyayari, anong gagawin? Dadasal tayo. Dasal tayo. Dasal tayo. Panginoon. Tulungan niyo po kami. Alam po namin. Alam niyo kung paano sa pagkakabit natin siyang pamilya namin. Good. Okay. Alam po namin na nakatulong. Kaya hindi ako nakatatagal. Para po mailaban ko sa hamon ito pamilya nito. Mahal na Panginoon, alam po namin na kaya niyo po iwaksin ang lahat po ng kasamaan mapasok sa amin na lang. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, tanggalin ang po
lambot at pait po sa puso ng aming anak. Alam po namin yung sinakayo, ano po yun? Lumipas pa ang ilang linggo na halos wala na sa kanyang sarili si Yesha dahil sa kanyang postpartum depression. Masakit man sa mga magulang na huwag muna ipahawak ang baby ni Yesha at huwag na huwag siyang maiiwang nag-iisa na kasama ang sangko. Ginawa pa rin ito ng kanyang mga magulang para matiyak na hindi masasaktan ang kanilang apo. Hanggang sa Yesha! Yesha! Lumayo! Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag kang lalapit, please. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi mo pwedeng hawakin yung anak mo. Huwag mo na. Huwag mo na, anak. Yesha, ako lang patay mo. Huwag lang ako. Hindi ako sasaktan ng anak ko. Gusto ko lang po siya nakapit. Gusto ko po siya nakapit kandahin. Gusto ko po siya kandahin. Ako pinag-uutang na yung anak ko. Sorry po, please. Hindi ko po siya sasaktan. Promise. Promise po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po siya sasaktan. Promise. Hindi ko siya sasaktan. Promise. Paano magtungkol sa luminaw na rin ang pag-iisip mo at natanggap mo na yung sitwasyon at namahal mo na yung iyong anak? Nung time po na kinalpas ko na talaga po yung relasyon namin ni Dion. After po nun, umiyak po ako ng umiyak. Ganun po. Tapos naisip ko na mas okay na tapusin ko yung relasyon ko sa kanya kesa na lagi ko iisip na patayin ng anak ko tsaka yung sarili ko. Nung time po na kinalpas ko yung relasyon ko sa kanya sa pamilya niya, sa ibang tao po ako nagkaroon ng peace of mind po. Anak mo, hindi na. Parang gusto nang magsalita. Kinakausap yung lolo niya kanina. Asan ka na, anak? Malapit na po ako na, huwag po kayong mag-alala. Sige na po, love you na po ni Muy Muy. Bye-bye.
Mabuti. So, mabango na. Masaya siya. Sobrang saya niya. Kasama namin siya nila mama at papa. Tapos, pinapalaki namin siya sa pagmamahal namin. Habang lumalaki siya, kasama mga sampang anak ko. Makita, oo. Kasama, oo. Dapat mo naman yun. Kasi ikaw ang natin. Siguro, magpakalalaki ka muna harapin yung mga responsibilidad mo. Ako rin naman, ganun rin naman ako. Nanay na ako eh. Kaya lang tayo dapat may matutunan at aralin. Pero sa ngayon, magkanya-kanya muna tayo. Harapin muna natin ang responsibilidad natin bilang tao. At itanong natin sa sarili natin kung kaya ba natin maging magulang sa ating child. Ano may papayo mo sa mga nagbubuntis ngayon? O di kaya yung mga kapapanganak pa lang ng mga ina. Diyan base sa Huwag po tayo maging mapusok. Yung sa love po, hindi po nakabase sa ano po yun, sa pagtatali. Kasi nasaktan ko po yung parents ko, nasaktan ko po yung mga kapatid ko. Kaya sa ginawa ko, Ano mga nagbago sa buhay mo mula noon compared ngayon? mas more on kasi tsaka mas maayos na po ako nagtatrabaho. Nag-aaral po nung pag-graduating na rin po ako. Wow! Thank you very much sa iyo, Yasha. Thank you. Ayon sa World Health Organization, on the average, isa sa 5 o humigit kumulang na 20% daw ng mga bagong panganak na babae ang dumaranas ng postpartum depression. Ang aking paalala sa ating mga millennials, lalo na mga kababaihan dyan, huwag ka maging malungkot at huwag agad isuko ang bataan dahil may tinatawag na consequences o kahihinatnan ang maagang pag-engage sa sex, lalo na ang tinatawag na unsafe sex o yung walang proteksyon. Ayan sinabi ko na ng diretsahan, kapag ikaw ay nabuntis, kanino ba naiiwan ang responsibilidad ng pag-aalaga sa iyong anak? Hindi ba ikaw na ina? At hindi rason ang kawalan ng pera dahil maaari kang pumunta sa Barangay Health Center para magpa-prenatal check-up upang matiyak na healthy ka at ang sanggol na dinadala mo. Paghandaan at pag-aralan mo rin ang psychological at physical effect ng pagbubuntis at panganganak sa iyong pag-iisip at pangangatawan. Higit sa lahat, para naman sa mga magulang at lalo na sa asawa. Kung isipin na nag-iinarte na o nababaliw na ang iyong anak o misis pagkapanganak niya, intindihin mo at habaan mo ang iyong sexual. Matignan sa doktor kung kinakailangan at lubusin mo ang iyong suporta sa kanya. Ngayon, bukas at magpakailan.
subscribe now to hashtag MPK YouTube channel to click here to subscribe your channel and click the notifications bell to below. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye. Kapit.